my gosh. Ito yung mga na-shopping ko. Ayan guys. How much did you spend or how much ang kailangan, how much ang rhinoplasty? Good morning everyone! So this is our day 15 here in Vietnam. And as you can see, kakagising lang natin kaya magha na naman tayo. Tuwing morning talaga guys, swollen ng face ko kasi kakagising lang, but yeah, this is my nose update for day 15. And yes guys, mag-isa lang ulit tayo today dahil si Athena ay nag-work ng pasabay niya. And yeah, samahan niyo ako ngayong araw na to dahil ngayon naman pupunta tayo sa coffee apartment. And try natin yung famous egg coffee ng, basta guys hindi ko sure pero yung pinuntahan namin last time na egg coffee, hindi ko na-try kasi bawal pa ako mag-coffee noon. But then, nag-asa ko sa doctor ko ngayon and sa nurse ko kung pwede na akong mag-coffee. Yes, I'm allowed and let's do this. Like, kala. Mag-book lang ako din. Punta na tayo sa coffee apartment. See ya! Hi guys! We are here at the coffee apartment. Oh my gosh! Nakapokus kasi sa mukha ko. But ito na siya guys. That whole building or apartment is full of coffee shops. So let's go inside guys. So guys, I'll be getting bami pomai. And then pomai chai ke and egg coffee. Hello. Can I have egg coffee? Can I also have banh mi kwa pomai? And then pomai chai ke. Can I also have salt milk matcha? So guys, yung order ko lahat is 226. Yes, mama. Magkakape. Dito mag-post ka na ng mga picture mo na maganda. Kasi yung mga pinapost ng mga page, yung nasa vlog mo na namamagapay. So guys, update lang. Tumawag si Mama Molly para sabihin i-post ko na yung mga Vietnam photos ko. But sabi ko wag muna kasi nga hindi ko pa napopost yung mga selfies ko during day 1 to day 7. Pero ang worried niya kasi yung mga FB page sa Facebook, binubuli na naman ako. Pinupost nila yung maga kong picture, yung pangit kong picture. But I don't give a fuck. Everyone knows na maga pa ako dun. It takes 3 months to 6 months para makita yung healed na ilong talaga pag bagong gawa. Guys, hindi ko alam kung patay gutom ako pero ang in-order ko, egg coffee, grilled cheesy, caramel burnt cheesecake, and matcha. Sana pala yung matcha pina-take out ko na lang. Sana pwede siya pa-take out mamaya para bago ako mag-shopping, naka-matcha ako. Sa in-order ko na yon, ang mura lang nun in peso kasi 226 Vietnam dong, 226 in peso, ano sa 600 lang siya. O 500 na lang eh. 500 lang yun guys, apat na order. Guys, dumating na yung first order ko which is sea salt matcha and then the caramelized cheesecake. Let's try the caramelized cheesecake. Guys, I'm posting a selfie ng day 1 to day 7 kung selfie ng ilong ko. And yung song na napili ko ay Pretty Hurts by Beyonce. So after all the slides ng photo, yung last caption ko sa last photo is hi guys! So, pauwi na ako. Grabe, sobrang pawis at sobrang oily ko. Kasi guys, ayun lahat na napamili ko. And meron pa kay Athena guys. May 3 paper bags pa kay Athena. Bumili ako ng spoiled na bag. And then, yung mga dress na nabili ko kanina, nasa kanya na din. So, ngayon inaantay ko lang yung grab ko and then uuwi na ako. Hi guys! So, ito na lahat ng na-shopping ko sa taas. Sa akin lahat yan. And then, ito guys. Ito yung mga na-shopping ko today. Itong hilera na yan. Ito yung nabili kong pasalubong kay Molly na dress. Then, bumili ako ng dress ko, pants. Ito yung mga nabili ko kanina. Ito yung ngayong damage. Ito yung damage sa akin kahapon guys.
Ayan, lahat ng damage na to. And then, eto guys, lahat ng nandito sa taas, akin to. Tsaka etong mga to. Tapos, eto kay Athena to. Itong part na to guys. Sa mga pasabay niya yan. But yeah, so far, eto lahat ng mga na-shopping ko. Na-shopping namin. Yup. Hi guys! So, nandito na tayo sa Mono booth kung saan nag-picture si Shanela and nirecommend niya to. Oh my gosh guys, pangatlong photo booth na natin to sa Vietnam. So, nakadalawang range photo booth na tayo and isang Mono booth. Wala silang color dito. Super vintage lang and yeah, black and white lang talaga. So, I'm so excited! Hi guys, today is our last day here in Vietnam and yes, as you can see, I am alone again as always kasi guys, sinatapos na ni Athena yung mga pasabay niya. So guys, balikan ko lang yung kinainan ko na sobrang sarap guys. Yung may fresh salmon tapos yung egg shrimp na rice or whatsoever. Babalikan ko lang yan guys. And look, naka-Spider-Man ako ngayon. So guys, samahan niyo ako sa last day ko hanggang sa makabalik tayo ng Manila. Manila. McQuay. Charot. Hi guys, so we are back here at the Tuan Key. The food is here, the salmon, the famous dish. Ayan guys, mag-i-eat lang tayo ulit. Wait a minute, cooking mainit. So guys, the order is complete. We are going to eat. Guys, bumili na ako ng napakaraming coconut coffee, pampasalubong. Siguro mga nasa 30 pesos yung binili ko na box. 30 pesos na box. Yan guys, mga pasalubong. This is all the coffee guys. Napakadami yan. Thank you. So mga 3 million Vietnamese long din yung nagastos ko. Para ma-try ng family ko, friends, yung mga coconut coffee guys. And sa mga teachers ko rin kasi back to school. I mean, kay Dean, kay Doc Oman, sa mga friends ko sa office. Bibigyan ko sila niyan. Guys, pauwi na kami at ito lahat ng luggage namin. 3 dyan yung sa akin and 3 din dyan yung kay Athena guys. So, nandyan na yung Grab. And you wanna say hi to my vlog, Lam? Hello, Lam! Guys, super the best niya ni Lam. Super maalaga siya dito kasi 1 week din ako dito. Lagi siya yung nagtatap ng keycard ko. Hi guys! So, nasa airport na tayo and magkatanggal na tayo ng makeup. Kailangan na natin magtanggal ng makeup at magpahinga dahil 9 PM na guys. And then, 2 AM pa yung dating sa Philippines. Update ko kayo after ko magkilamos. Finally guys! Nakapagtanggal na ako ng makeup, nakapagkilamos na ako at nakapaglagay na ako ng gamot sa ilong ko. Yes guys, it took me almost an hour sa pagtanggal ng makeup, paghilamos, paglinis ng ilong. Grabe ako maglinis ng ilong guys. Ang dami niyang step pero kung yun naman ang ikakalinis ng ating ilong at hindi may infection at maganda ang healing, yeah, the effort. But yeah, waiting na lang kami boarding guys. Siguro mga 1 oras pa kaya manonood na ako ng Netflix. See ya Philippines! Bye bye! See ya! Guys, uwi and done! Ayan! Nalaglag pa siya guys. Ito yung binili kong vintage bag and my passport. See you Manila! We are back home! Ding-dong! So I am here now at my place, at my house, at my condo. You know, back to being independent girl. I mean, this whole trip I've been alone most of the time. Sobrang sanay ko na mag-isa. Guys, kailangan pa natin magpahinga dahil maagang appointment natin tomorrow kay Doc J sa Key Aesthetics. So, tulog na tayo. Ano, tara. See you tomorrow sa consultation. Okay guys, good night. I will update you tomorrow. Bye bye, love ya. Guys, look, sobrang sarap umuwi kasi sobrang linis ng bahay ko kung paano ko siya iniwan. Ganon ko rin siya uuwian. But yeah, grabe. Magka-declutter tayo. Magka-declutter tayo ng malala pag may time na tayo.
Hi guys, we are here now at the Key Aesthetics and yes, waiting na lang us. Grabe guys, ilang oras ng tulog natin? 3 hours lang, super oily ko. I hate that. 3 hours lang yung tulog na, kaya medyo maga tayo ngayon. Maga tayo. Sana makapagka-facial tayo today guys. But pray for me, pero baka after na itong appointment ko kay Doc, umuwi na lang ako at matulog. Finally guys, we are here. So Doc is here. Hello. Ayan guys. So ngayon guys, medyo na-explain na sa akin ni Doc yung ibang mga bagay-bagay. But ipapa-explain ko ulit sa inyo para maintindihan nyo. Katulad ng pagiging oily skin ko, and yung pamamaga, nawawala. So Doc, ano ulit yan? So, at first, within the couple of months, ma-expect mo na, syempre, parang medyo oily ka, and then, yung pamamaga, up and down, magaliit. Minsan nakakabaliw siya eh. Tapos, hindi nagpapantay minsan. Pero it should settle down 6 months and beyond. Siguro within the year. After a year, should be fine na. Yeah. Nakakabaliw siya, pero it's part of the healing process. Totoo. Pero sa akin do, feeling ko, nanonormalan naman ako na parang yung body mo kasi nag-a-adjust pa and ina-adapt pa siyang bagong part ng katawan niya. So parang naiintindihan ko talaga siya. Yun yung gusto ko lang maintindihan ng mga tao. Hindi agad-agad yun guys. Especially now, anong petsa pa lang? 18 days pa lang yung nose ko kasi ginawa ako June 30. So, magti 3 weeks pa lang tong ilong ko pero ang ganda na talaga niya kasi hindi ako magaan and sobrang naalagaan ko siya. Yung on time yung antibiotics ko, tsaka yung anti-swelling na tinitake ko and yung body ko rin itself, hindi siya magaan. Very, very healthy ka kasi, di ba? Athletic. Athletic, yes. So, ayun guys, mag-uusap lang kami ni Doc ng more ganapan update ko kayo. So, ayan guys, tapos na yung consultation ko ulit with Doc. And grabe, sana magets nyo talaga guys na hindi pa ito yon. Hindi pa talaga ito yon. 6 months pa guys bago siya talaga makita yung result niya. So, hindi may iwasan yung mamamaga, iimpis. Yes, iimpis pa talaga itong part na to guys. Yeah, ngayon guys, ay magti-trim lang ng ibang mga sutures ko sa ilong. Kasi yung mga sinulid naman dyan is natutunaw. But, may mga mahaba dyan na kailangan nang gupitin kasi makati siya guys. And ayoko siyang, alam mo yun, kamutin or anuhin kasi madami yung kuko ko or what. Nandito na tayo ngayon sa condo ni Ate Riva after na check-up natin sa doctor ko. I mean, after ng schedule natin. Ito yung unang beses na makikita niya yung nose ko sa personal. Hi! Ang ganda! Oh my God! You are so tangol! I am so Kendra! And Catriona! Ang ganda ng nose mo! Can I see my Catriona? Hi, Ma'am! Building! Eh, ba't parang hindi na masyadong scar? Wala siyang score. Huwag na muna mag-makeup, anak. Yes, Ma'am. Tignan mo. Ganda. So pretty! Ang ganda ng mata mo. Umanda sa mata mo. Thank you, Ma'am. I love you. Umanda sa mata mo. Worth it. Worth it. Thank you. Di ba ganun din ako? And you are so great. Pinalabit yung buhok. Ang ganda ng ilong mo. OMG, ang ganda. May kulangot lang, pero ay wala ba? Wala, gata pa sa doktor ko. Hindi wala. Wala, nalinis yan. Oh, you like it? Yes, Ma'am. Super like it. I love it. Tapos nagpa-konting ako ito. Filler lang, para pantay. Namiss ko yung aura. Yes, Ma'am. You are so proportional! Yes, I am so harmony. Guys, ito yung ayaw ko kaya bawal ako magpapakita. Dalaw ka dito Ngayon tayo mag-comedy Oh my gosh, guys. Tawa tayo. Ayan na guys. So, yeah, yun na yun guys. Bye. Yeah. Hi guys! So today is July 31 and yes, 1 month na yung rhinoplasty ko kaya naman pupunta tayo kay Doc J
sa Key Aesthetics para naman ipacheck ulit para naman makita at makompare natin yung 1 month post-opera natin versus the first day ng post-opera. So, samahan niyo ako guys and arat na. Nox, Ate Zainab. Charot. So, let's go. Hi guys! So, we are here now at Key Aesthetics and I'm with my doctor. So, Doc, this is Doc J. Christian. Magpakilala ka, Doc. Hi, I'm Dr. J. Christian of Key Medical. Yes, Kamusta kayo? guys. Sa lahat po na nagtatanong, siya po yung doctor ng nose ko. And yes, ano ba tong nose na ginawa mo sa akin, Doc? Basically, it's my signature nose. It's cortex rhinoplasty, structural cortex rhinoplasty. So, we did yung slope and then yung tip natin, yun yung signature natin. Yes. And kilala siya guys sa tawag na Asian Barbie nose. And sa mga nagtatanong dyan, Doc, magkano daw ba inaabot yung mga gantong klaseng nose? So nag-range siya between, let's say, 140 to 200. Depende. If you want yung rib rhino, syempre mas mahal po siya. Yung rib, I know. Okay. Pero yun sa akin kasi Gore-Tex lang. And, ayun guys, 140 to 200 talaga siya. And kasama na yung gamot dun, Doc, Yes, no? kasama. Even the healing. Yes. So, ayun guys, kailangan niya talaga siyang paghandaan. Even the healing, Doc, gaano ba talaga katagal bago natin makikita yung final result? I see. Okay. So, first 2 weeks, parang medyo okay na siya as you can see with Miss Aura. But then again, it's case-to-case basis, no? So, the thicker your skin is, mas matagal syempre, no? So, years talaga yan. Mga 6 months, 1 year. After 1 year nga, minsan nagbabago pa ng konti. But it's minor refinements na lang after 1 year. Yes. And sa mga nagsasabi dyan ng hindi pantay yung butas ng ilong ko, Doc, ano masasabi mo? Okay. So, eto na lang. Wala naman talagang totally 100% pantay na butas ng ilong. Even sa ears natin, sa eyes, ganun yan by nature. But evidently, medyo mas, pag nawala yung swelling, mas magmumukha siyang pantay, no? So, maaga pa nga po, katulad ng sinabi ko, 6 months, 1 year, and a few more months after that. Yes, kasi excited kayo guys eh. Pinapakita na sa inyo yung process ng buong month, tapos gusto nyo agad makita yung final result. Again, it will take 6 to 1 year guys, bago makita natin yung final result. And yes, wala talagang perfect, wala talagang 100% na pantay. And kung hindi man pantay yung butas ng ilong ko, parang mata ko na lang din yan. Hindi pantay. Pero ano masasabi mo, Doc, sa mga gusto mag-rhinoplasty? Okay. Pag magpaparhinoplasty tayo, dapat handa ang loob natin, no? There's a healing process. Hindi siya katulad ngayon na, you know, everything's at your fingertips na like, just order something, it's here. Hindi ganon. Ang healing process takes time, no? It's surgery. Hindi po siya yung injection lang, 1 week, magaling na. Yes, and kailangan talaga guys, gusto niyo siya kasi wala nang bawian to, hindi na maibabalik yung dati mong ilong pag ayaw mo na. You should choose a right doctor and a right clinic. And thankfully guys, tama yung napili ko kasi tignan nyo naman. Sobrang Kendra, sobrang Catriona. Charot. Sobrang ganda. Yes, thank you, Doc. Pero ayun, yun lang yung question ko sa'yo, Doc. Thank you so much Thank po. you so And we'll see again after 3 to 6 months. Kasi, bibisita talaga ako dito, guys. Para makita natin yung post-opera every month. Pero ito na yung after a month na post-opera natin. Kasi exactly, guys, 1 month natin today. But again, thank you so much, Doc J. Christian, guys. I-follow nyo siya. And of course, yung Key Aesthetics. Thank you. So, bye. So, ayan guys, nakauwi na tayo and yes, nasagot naman na ni Doc yung ibang mga questions nyo. But syempre, sasagutin ko rin yung mga questions ng iba na hindi ko na itanong kay Doc. So, let's start. Ang unang question na sasagutin ko is, sabi ni Ella Igaya, Hi Queen, I just wanted to ask, what are the do's and don'ts before and after the rhinoplasty? So, yung mga dapat mong gawin bago ka magpa-opera or before your surgery is 1 week dapat hindi ka na magiinom ng alak and vape or sigarilyo dapat 1 week before your operation. Stop mo na yon. And before your operation, kailangan mga 6 to 8 hours kang nag-fasting para tumalab sa iyo yung anesthesia. And ako parang ilang oras ako nag-fasting nun. Parang mga nasa 12 or 15 hours. So sobrang gusto kong ready ako sa surgery. And prepare yourself. Kailangan, kasi after the surgery guys, uuwi ka rin agad sa bahay
bahay mo and parang magi-stay ka lang doon ng mga 1 hour, 30 minutes after kang gawin. Pag okay ka na, hindi ka na nahihilaw, pwede ka nang umuwi. So, prepare yourself, i-ready mo yung sa bahay nyo, yung uuwian mo, yung tutulugan mo, and yung mag-aalaga sa'yo. And din yung mga dapat mong gawin, kailangan naka-ready lahat and may mga mag-aalaga sa'yo kasi mahirap pag ikaw lang talaga. Yung mga bawal naman after the surgery is bawal ngumuya ng masyado, lalo na sa kinakain mo. Guys, walang pinagbawal sa pagkain. Lahat pwede mong kainin. So, kung ano yung kinikrave mo after the surgery, pwede mo na agad kainin as long as nangunguya mo. Pero, wag masyado yung nguyang-nguya kasi may stretch yung mga tahi mo. So, ang mga kinain ko agad nun is sinigang, lugaw, yung mga madadaling kainin lang. Pero guys, advice ko, iwasan nyo rin yung mga seafood kasi baka mamaya magkaroon kayo ng allergy reaction, mahirap na. So, kung kaya namang iwasan yung seafood, iwasan na lang din muna natin. And of course, after the surgery, bawal pa rin mag-alak at mag-sigarilyo and vape for 1 month hanggang sa mag-heal yung ilong mo. Ano pong mga bawal? Bawal tumawa! Number one na pinakamahirap gawin after the surgery is bawal tumawa. Kasi may stretch siya kaya sobrang hirap, guys. Bawal tumawa and bawal din umiyak. Bawal kang magpaka-stress. Kailangan relax ka lang talaga para maganda yung healing mo. So far naman, yan lang yung mga do's and don'ts before and after the surgery. Bawal ka din makaamoy ng usok or ng vape. So yung kasama mo dapat hindi nagbi-vape or sisigarilyo. And bawal ka din munang matulog na nakatagilid. Kailangan straight lang talaga siya. So far, yun lang naman yung mga bawal. So, next question. Sabi ni Lorely Estremos, "Hi, pretty. After 7 days post-op, you feel better na po ba or uncomfortable pa rin?" Guys, as in, after 7 days, hindi 100% hindi ka na comfortable, pero medyo okay na. And nakita niyo naman, after 7 days, nakapagpatanggal na ako ng sutures or ng tahi ko dito sa labas, and then, nakapag-travel na ako. Yes, even kahit mga 3 days lang or 5 days, meron ngang iba guys, sabi ni Doc, same day, nagpa-fly. I mean, lumilipad agad ng airplane. And after 7 days, medyo okay na ako guys. Kaya nakapag-Vietnam agad ako after 7 days. Pero 7 days, okay na ako guys. And hindi na siya ganun kahirap alagaan. And medyo feel comfortable and better na ako nung mga after 7 days. Sabi naman ni Clea, "Sino po ang nose peg nyo before surgery?" Yung totoo. Guys, sa mga nanood ng vlog ko from part 1, unang-una pa lang doon sa intro pa lang sinabi ko na kung sino yung peg ko. At si Cindy Kimberly or si Cindy Windy yung peg ko talaga. And button nose talaga yun guys. And so far guys, malalaman natin yan 3 to 6 months yung final result. Kasi ngayon guys, yung tip na itong nose ko is mataas pa talaga. Pero after 6 months or 1 year, let's see. Kasi magiging button nose pa yan. Sabi naman ni I'm Red Garcia, "What made you decide na magpa-rhino?" Again guys, matagal ko rin siyang pinag-isipan. Nagpa-consultation pa ako kung kailangan ko ba talaga and kung gusto ko ba talaga. And isa lang yung nakapagpa-decide sa akin is if I really like it and if it's gonna really help me boost my confidence and if it's gonna make me more beautiful, why not do it? So, ang nakapagpa-decide sa akin guys, kasi as you can see, all of my friends and even my family, those people who surround me, isa lang sinasabi nila, hindi ko kailangan, okay naman yung ilong ko, maganda naman, ganyan. Pero kasi ako, feeling ko talaga, may igaganda pa ako and feeling ko ilong na lang yung kulang sa akin para, alam mo yon, mas maging okay yung itsura ko, mas maging feminine. And thankfully, I chose the right decision. And yung decision na yun is ito yung kinalabasan. And yun lang naman napusyakan guys, na parang, ayun lang naman napusyakan, na parang kung gusto ko, why not do it? And ginagawa ko naman to para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao. Sabi naman ni Kristen, "If you will rate the pain after the surgery, how would you rate it from 1 to 10? Honestly, genuinely and honestly answer guys, hindi man na siya umabot sa 5. 1 out of 10, 10 being the highest. Yung rate ko sa pain niya, siguro mga 3 lang. 2 or 3. Like legit. Hindi talaga siya masakit because sa antibiotic, I guess.
But if you're going to watch my vlog sa part 1 and my whole journey, hindi ako talaga nasaktan even before and after the surgery kasi wala or mataas lang yung pain tolerance ko. Nahihirapan na talaga ako guys pag tumatawa, nagpipigil lang tawa or umiiyak ako. Pero yung pain talaga wala guys. Siguro nga sa gamot or hindi rin talaga masakit yung opera. But siguro i-rate ko siya ng 2 to 3 lang. Kaya feeling ko masusundan pa yung surgery ko. Charot. Okay, sabi naman ni Amor Rain, on a scale 1 to 10, 10 being the highest, how will you rate your nose? 10, of course. Especially kahit 1 month post-opera pa lang siya guys. Ganito na yung kinalabasan niya. Super okay na, super ganda na. I-rate ko siya ng 10 kasi feeling ko perfect talaga yung pagkagawa ni Doc ng nose ko. And even na kahit napapansin nyo or kino-comment nyo na hindi pantay yung butas ng ilong ko, at least ngayon nasagot na ni Doc yung tanong nyo. Well, mas maniniwala ako sa mga taong genuinely nagkikare at nagsusupport sa akin and sila na nagsasabi maganda talaga siya and yung ratings din nila for sure 10 out of 10 kasi ang face card I never never decline babe. So 10, i-rate ko siya ng 10. Ito, yung nagtatanong nito, si Japanese Eggnog, madami siyang tanong guys. And yung mga tanong niya is very interesting and masarap sagutin. So, sagutin natin yung unang tanong niya. Did you have to take time off work or school and how did that affect you financially? Ang unang tanong niya guys is, naapektuhan daw ba yung trabaho ko or yung schooling ko? And paano daw ba ako naapektuhan financially? Guys, pag nagpapagawa ka or magkapa-opera ka, at least man lang, magbigay ka ng time para sa healing. And hindi naman naapektuhan yung time ko, hindi naman naapektuhan yung work ko kasi tinapos ko lahat ng deliverables ko before my surgery and lahat ng work ko, ginawa ko muna bago ako magpagawa. So, in short, while healing, nakakapag-post ako ng brands and nagagawa ko yung mga work ko. And when it comes sa school naman, wala pa po akong pasukan dahil ang pasukan ko nag-start lang noong July 27 and nagpagawa ako ng June 30. And kung tinatanong niyo naman po ako na apektuhan ako financially, hindi po kasi I was ready and nag-save talaga ako for this. And yeah, ang next question niya is, if you compare week 1 to week 4, what's the biggest improvement? A lot. And one of the biggest improvement is nakakangiti na ako, nakakatawa na ako na nakakatawa na ako guys, di ko na kailangan gumanto para hindi ma-stretch yung dito ko. And bukod doon, medyo nawawala na yung avatar face ko. Yung biggest improvement talaga is yung sa week 1. Sa week 1, grabe yung avatar face. Yung mukha ko talagang avatar. And ngayong week 4, sobrang nag-less na yung swollen ko. And ayan na siya guys. And kahit mga week 2, week 3 pa lang, wala na akong scar sa sa tahi ko. Next question niya or even last, I'm not sure. But sabi niya is, how was your sleeping position changed since surgery? Guys, thank God and thankfully talaga. Kasi kung paano ako matulog, naka-straight lang. Like as in legit, pang pa-istay. Like naka-straight lang ako matulog. Nakaganon. Kahit hindi pa ako nagkapagawa, kahit wala pa akong surgery or what. Ever since, hindi ako side sleeper. Kasi back sleeper ako. So, naka-straight lang ako matulog. Kaya sobrang prone ko, even before pa sa mga sleep paralysis, sa bangungot. Kasi parang patay ako matulog guys. Naka-straight lang tapos hindi ako gumagalaw. So thank God and thankfully guys na sobrang naka-help yung sleeping position ko sa rhinoplasty journey ko kasi hindi ako nahirapan mag-adjust sa pagtulog. Okay, next question. Hindi na from him. Kay Jaja. Any tips for someone planning to get rhinoplasty? My number 1 tip is to have consultation first. And after getting a consultation, take time to decide, take time to process everything, and make sure na you're doing it for yourself and you're not doing it for the others. Kasi yun yung pinaka-importante. Ginagawa mo yung bagay na yan para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. So, kailangan handa kayo financially, emotionally, mentally. Kasi itong rhinoplasty guys, hindi ito isang bagay na pag ayaw mo na, pwede mong ibalik sa dati. Kasi wala na. Once na you decide na magpa-rhinoplasty ka na, wala na siyang bawian. And hindi mo na mababalik yung dating ilong mo. So, make sure magpa-rhinoplasty ka, gustong-gusto mo siya, ginagawa mo siya para sa sarili mo. Sabi naman ni Alive Only, ano po pwede nyo kainin after the surgery? Again, walang pinagbawal yung doktor ko. Walang food restriction as long as kaya mong kainin. Pero
I advise na soft food lang yung mga kainin nyo para hindi kayo mahirapan. Ang next question niya is, what was the hardest part of the recovery so far? Alam nyo guys, honestly, ang nagpahirap lang naman talaga sa recovery ko is yung mga basher. And mali ko rin na nagbabasa pa ako, but hindi ko kasi may iwasan guys tutukan yung comments sa vlogs ko and yung reaction ng mga tao. But so far, 80% naman dun is good comment and yung 20% dun sa basher. Hindi ko na isasama yung mga basher ko sa Facebook. Kasi kikidlatan naman sila. Charot! Pero yung mga basher ko kasi sa Facebook, they are the real loser and nobody in this world. Kasi mga trolls and dump account lang sila. And sila talaga yung lagi may masasabi at masasabi sa akin. So, inaccept ko na lang yung fact na hindi naman na sila mawawala. So, feeling ko, yung hardest part lang talaga dun is yung mga nasasabi, hindi magandang nasasabi ng ibang tao sa akin. Kasi nakaka-affect din siya somehow. But, yeah. Sabi naman ni Raid Up Yappy, do you feel regret to yourself along your journey around plastic? I have no regret at all kasi simulat umpisa, bago ko siya gawin at even bago siya matapos or natapos na siya, ginusto ko talaga siya and ito yung mga bagay na hindi ko pagsisisihan kasi prepare ko yung sarili ko and lalo na kung ganito yung naging result at kinalabasan, wala talaga akong pinagsisihan kasi kitang-kita naman kung gaano ako kasi ngayon, kung gaano ito na-affect yung sarili ko. So, no regret at all. So, ito guys, sasagot na tuloy ito kanina pero uulitin ko dahil sobrang nagtatanong. Ayan, yung mga nagtatanong, apakadami. How much did you spend or how much ang kailangan? How much ang rhinoplasty? How much yung ginastos ko? How much and all? Si Doc na nagsabi guys, nag-range siya ng 140 to 200,000 for rhinoplasty. Yes, kasama na yung gamot and yung healing doon. Ganun lang siya nag-range, not exactly 140 or 200. Pero sa mga nasa 155, 160, or 170, yung mga ganon siya nag-range guys. So, ayan, sana nasagot na yung tanong nyo. And, anong nose style po ang ginawa nyo or may inspiration ka po? Ang nose style po dito is nasagot na rin ni Doc kanina and kilala po siya sa tawag na Asian Barbie nose. And yes, yung Asian Barbie nose is yung may tip. Sabi ni attachment issue acting out. Still healing pa rin po ba? Kasi parang natural na tignan. Sobrang ganda. First of all, thank you so much. But, yes, still healing pa rin po. Kasi nga po, 6 months to 1 year pa siya bago maging fully healed. And siguro, after 3 months to 6 months, dun pa lang talaga siya mag-heal. But, until now, healing pa rin kasi may tahi pa rin yung loob ng ilong ko at hindi pa rin siya natutunaw. So, nag-heal pa rin ako from that. So, yes, still healing. But, yeah, sobrang ganda niya na. So, thank you. Ito, sabi naman ni The Real Lexigo. Nagkasipon ka ba after the surgery? I just had my surgery last July 28 with Doc J. Christian. Yes po. And they said na it's normal, especially sa mga first week, second week, nagkasipon talaga ako and nasa vlog ko rin yun kung gaano kaparado yung ilong ko nun guys. And medyo nagpanic pa ako but I called and in-inform ko sila na normal po ba itong may sipon ko ako ngayon and they said yes. And they are correct. Kasi look at me now, wala naman na po akong sipon at walang komplikasyon na nangyari sa akin. Yeah, when you have questions and when something is bothering you, feel free to ask them kasi mabilis naman silang sumagot at sobrang dami nilang tao. Sabi naman ni HNDKLR, what can you say po sa opinions ng iba? Kung maganda naman po ang opinion nila at ka-accept naman po, I'm thankful and nagkapasalamat po ako. Pero sa iba po na walang masabing magandang opinion, shut up na lang. But regardless, I don't give a fuck. So, it is what it is. Look at me. Look at you. Pero, yun, wala talaga akong pakialam sa opinion ng iba. Kasi simulat sa poll, ginawa ko to para sa sarili ko at hindi para sa inyo. At magmamatter lang yung opinion nyo kapag may paki na ako. Pero so far, wala pa naman akong paki sa inyo, kaya wala pa akong paki sa opinion nyo. Charot! Pero sa mga basher ko lang yan, guys. Sa opinion ng iba, guys, again, opinion nyo yan, walang tama at maling opinion. Pero gusto ko lang po na malaman nyo, hindi ko po to ginawa para sa inyo, ginawa ko to para sa sarili ko. And ito yung biggest
and one of the right decision na ginawa ko para sa sarili ko. Na sobrang saya ko. Kaya sana maging masaya na lang kayo para sa akin. And sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng nasayahan, sa lahat ng naging inspirasyon ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. And of course, I wanna thank Molly Grande, yung nanay-nanayan ko na super naglakad, nag-help, and super supportive sa akin. I wanna thank Alagang Inchang Timog Branch, of course. And of course, my doctor, Dr. J. Christian. And lastly, the clinic, The Key Aesthetic. Thank you so much. Thank you sa lahat na naging part ng journey ko, even sa mga taong nag-alaga sa akin, sa best friend ko kay Angel Espina, and sa jowa niya si Kersey, and of course, sa family and friends ko na super supportive, and of course, sa lahat ng taong sumuporta talaga sa akin, sa lahat ng taong nagsisend ng sweet messages, ng mga warm and heartfelt messages, comments. Thank you so much. Isa lang ang hangad ko para sa inyo ay ang kaligayahan nyo at ang pagmamahal para sa sarili nyo. The end of the day, guys, you should always choose yourself and do things for yourself, not for the others, and always love yourself. So, yun lang, guys. Dito nagkatapos yung vlog natin. So, bye-bye! Thanks sa mga nagtanong, and sana nasagot ko na lahat ng questions nyo. Bye-bye, guys! So, this is our first month post opera. So, update ko kayo after 3, 6 months, and 1 year for our post-op. So, bye! Love you!